Makulimlim at maulan-ulan na araw pa rin sa inyong lahat mga kamatyas. Ingat po kayo kahit saan kayo naroon. Ngayon naman ay ating subaybayan itong katatapos lang kahapon na big time Fish Random or Freestyle Tournament na ginanap sa Las Vegas. Bago natin i-analyze ang bakbakang championship, Levon Aronian versus Niman na nag-agawan sa $200,000 US. Dito po muna tayo sa lower bracket. Sa nagbakbakan sa 3rd to 4th placers, ang kanilang pinaglabanan ay $100,000 and $60,000 naman sa matatalo. Big time! ₱1,000,000 mga kamatyas! Okay, at bago natin simulan ng match na ito ay atin munang sagutan ang palagian nating iniiwang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung pinakita ko kahapon, iniwan ko sa ating live streaming. Congratulations sa mga nakakita ng Bishop G7, brilliant sacrifice. Check. Tapos Rook C8 check at susundan pa ng malakas na Queen G4, threatening matcha sa G7, unstoppable matchas. Congrats po sa mga nakasagot at mamaya po ang ating shoutout sa end part ng ating video. At ito naman, ang iiwan nating puzzle for today's video. It's black to play. Queenless po ang black dito, pero ano ang pinakamagandang kamada na gagawin ng black? Okay? Shoutout kayo sa next video upload natin. Alright, at click nyo lang po ang missions ha. Nandito po lahat ang inyong mga grades sa activities na gagawin nyo mga kamatyas. Ayan, may gradings ito. Yan, may mga achievements, kaya gawa na po kayo ng inyong Internet Chess Club account. Free lang po ito. Downloadable sa Play Store and App Store sa mga cellphone and Android and Apple users. Available na po yan mga kamatyas. Okay po? Ayan. Game 1, white dito, si Magnus. Ito po ang kanilang randomized position. Ano yung mga tumamang pyesa sa real chess? Ito. 4 na pyesa ang tama sa real chess. No? Ayan, no? Pero etong 3 ang medyo yan ang kailangang iayos. Ang ginawa ni Magnus nag F3. Ayan, para pakawalan kagad ang queen development. F6, aba ginaya ni Naka. Nag E4. E5 din. Aba, C3. Nag C6 din. Aba, nag D4. Nag D5 din. Abay, talagang mukhang nangiinis yata si Naka. Mukhang pinapangiti or iniinis niya. Dalawa lang yan eh. Mapapangiti si Magnus or naiinis si Magnus. Gaya-gaya ka. Wala ka bang sariling plano? Nag-Queen F7 dito. Ayun. Baka nasimangutan na ni Magnus eh. Face to face kasi ito. Nagkakakitaan sila eh. No? Baka nasimangutan eh. Gumano na yung kilay ni Magnus. Iniba na niya. Ibahin ko na, sabi ni Naka. At nag-Queen F2. Aba, talaga nga naman. Dun din na uwi, parehong-pareho ang kanilang utak. Knight E3. Ayun, nag-castling na. At nag-castling, Knight F4. Iniba na talaga ni Naka. Kumbaga, may sarili akong desisyon, boy. Hindi ganon. At nag-Rook D1. Okay, concentrate dito si Magnus sa sentro kagad. At kinapturan sa D4. Capture. Kaya po kinapture yun, ang basa ko dito para mas magkaroon ng power yung diagonal bishop na. At nag-knight 8 or knight D, E6. Bishop C2, okay, unti-unting improvement lang. Rook D8, talagang halos pareho talaga. Bishop to B3, ayun, piniresure ni Magnus ang D5 pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Para sa akin po, gusto ko yan. Ang ganda, no? May pressure eh. Pero sa computer, kung ang accuracy pag-uusapan, Knight G-F5. Knight G-F5. Ayun, eto. Pangalawa, E takes D5. Pangatlo, Knight E-F1. Yan po ang mga gusto dito ng computer. Ayun, no? Pero balik tayo sa Bishop B3 na ginawa, nag-King H8. Advance mag-isip si Naka. Talagang inilagan niya kagad yung mga baka masibat pa yan dyan. Inilagan kagad, no? Malayo pa lang. At nag-King H1, no? Ito mas advance ang isip. Wala pang bishop, umiilag na. Wala pa yung ganun eh, no? Umiilag na, oh. Okay. Nag-A5, so A4 ang intensyon, binalak ng pawn, at nag-B6. Ayun, nakikita ko po dito sa B6 na to, bukod sa intensyon din mag-C5 mamaya, babasag, ay para ma-develop din ang bishop sa tamang square na talagang kapaki-pakinabang. At kumapture na sa D5, C takes D5, nag-Knight E2, challenge sa Knight, at dito kumapture, capture, at nag-Knight F4, sinundan ng atake, bumalik uli, at nag-Bishop to A6. Ayan na nga po.
So ito, at least ano pa rin, may mga ganun-ganun pa rin, may mga dapat bantayan pa rin dito ang puti. Nag-bishop c2 para makover na rin ang d3 square at the same time para doon ilipat ang function ng bishop. Nag-queen h5. Ayan. Dito po kasi may nakikita akong baka mag-queen h4 eh. Ayun, inunahan na ni Naka ng pwesto, baka makaganon pa, so pamigil yung queen at nag-knight g4. Another questionable move na naman daw sa world number 1. Okay, ang gusto ng computer po ay g3. Paalisin na yung knight. O kasi kung papasok naman doon, queen g2 lang eh. Ayun. Or kaya knight f1. Ayun, at magda-knight g3. Tapos g4, meron din ganun. Okay. Pero medyo parang weakening ito, no? Kasi yung squares kasi. Okay, pero balik po tayo sa knight g4 na ginawa dito ni Magnus at nag-rook e8. Ayun. Nako, mag-rook e2. Medyo masakit yung threat, ha. Kinapture na po yung knight kasi masyadong malakas na talaga yan. Capture and then rook e1 to neutralize the strong e-file control. At dito nag-rook d8. Ayun. Tamang forma-forma lang ng mga tore. Yun nga lang sa minor pieces sa usapan, bishop pair ang kay Naka. Naku po, iba yan. Iba. At teka muna mga kamatsas, may tanong ako. What if mag f5? Di ba ang dumidepensa sa pawn h2 ay yung knight? Paano kung mag f5? Ano ang meron? G3. Ayun, ka-counter pala. Persado na, no? Ano ko lang, nakita ko lang. Pag kinapture, dito muna ka-capture. And then queen takes g4 and then queen takes f4. Okay, so almost equal lang din mga kamatsas, no? Equal lang. At least na ano natin naliwanagan kasi parang F5 kasi yung pala G3. Okay, balik tayo sa rook D8 and kumapture na si Magnus, exchange, nag-bishop to C8. Ayan na nga po. Ang plano ay kuhanin ang knight para ma-pressure ang white sa coming matcha sa H2. Pero inunahan na ni Magnus nang maputol na ang plano na yan. At kumapture, capture, and nag-bishop to D6. Ayan. Mukhang nakakatakot ang back rank dito ni Naka pero safe naman po, may queen, walang check. At nag-king G2. Ayun, para makover din yung mga squares dyan. At dito nag-bishop D7. Hindi rin po kasi maaaring makipagsabayan ng capture ng ganun kasi may alalahanin din ng black sa back rank eh. So, kaya gusto ni Naka mapapanatili ang bishop na yan para to cover din sa E8. At dito nag-queen E2. So, waiting lang din si Magnus. Queen F7. Knight to E3. Nag-G6 para walang knight F5 or bishop to F5. Nag-queen A6. Ayun, nangalikot na sa kabila. Nag-queen to E6. Tineret ang knight. Nag-king F2 depensa muna at nag-queen H3. Talagang nangalikot na, nakipagsabayan na si Naka. Knight F1. Nilalak muna ni Magnus yung mga panggulo-panggulo. Na dito nasa isip ni Magnus, teka muna, ilak muna, and then paano ngayon yan? May atake pa rin naman. Parang ganun, ano? Nag-queen to E6 ulit, and nag-queen B7. O, dito po sa mga ganitong pagkakataon, mga kamatsas, no? Kahit real chess, wag po tayong basta-basta ka-capture ng ganun-ganun lang, may trap eh. Sacrifice with check, winless. Kaya yun po yung ating pag-iingatan palagi pag tayo naglalaro, no? Hindi ko mo may mga kain-kain, takam na tayo. Ayan, nag-queen B7 lang si Magnus para habang pumapasok, may pangalikot na effect, nakaka-pressure yan. At nag-bishop to B4, ayun, may mga check-check na doon. At dito, nag-knight to E3 para pigilan yon. Nag-bishop to dito para paalis. At nag-knight to G2 para wala pa ring check. At nag-bishop to C1. Threat muna sa B2, talagang ayaw mamigay ni Magnus kahit isa. Ayan, pero binadmuban na. Masyado kang depensa ng depensa. Ang tamang tira daw ay B4. Yan pala po ang tumbok na tira na gusto ng computer. Sacrifice pag kinapture, bishop B3 lang. Grabe kalalim naman pala. Malalim. Paano kung gumanon para i-threat yung pawn? Knight F4. Pag kinapture ito, king G2, malalim. Mararim. Balik tayo mga kamatsa sa ginawang B3 at dito nag-bishop to B2 and then knight to F4 tineret at kumapture. Halos dun din pala nauwi, ano? Nag-queen C6 hamon at nag-queen B8 checking G7. Ayun. Dito naman po ay bishop C8 ang accurate move. Bishop C8. Pero dahil gumanon,
Nag-bishop D3, iwas kasi nakatret ang bishop. At nag-bishop E5, tineret ang reyna. Nag-queen A7, okay. At nag-king H6, ilag na sa pin. At dito nag-knight E2. Talagang pinapanatili ni Magnus hanggat maaari fortress. Hindi makapasok ang queen ng malakas na atake. Nag-queen to E6, ayun, na bad move naman. Okay, medyo, susundot doon kasi may sundot ng check. Pero ang gusto po ng computer ay simpleng bishop E6 lamang. And black is winning no? Winning Tapos pupush ng D4, may threat pa dun sa B3. Winning na pala si Naka dito. Pero dahil nag-queen E6, queen A8, okay, threatening check doon. Kalik-kalikot, check, inunahan king G1. Mangyari walang kasunod Yun, bishop D6, threatening bishop C5. Nag-knight F4. Okay, para kung chumekman doon, king H1 ay walang check sa ilalim. Pero kinapture na. Check muna. Na bad move dito si Magnus. Dapat daw po ang tira ay F takes G4 lamang. Ayun. Pag kinapture ito, silipin nga muna natin. May queen F8 check, king H5, at queen takes F6. May threatening matchas. Ayan, etc. etc. Pero ito po ay equal lamang. Equal check. Mag-check dito yung black. Balik tayo. Sa ginawang queen F8 check, king G5, kinapture, capture, and queen takes F6 check, king E3 nagsusumugod dito. Dapat daw bishop F5 harang, pero nag-king E3, bishop F1 threat sa reyna, at nag-queen E6, queen to queen, queen C3 check, king F4, nag-king F2. Okay, wala pa ring check dito ang black. King G5, takbo na si Naka at baka kung ano pang mangyari sa kanyang king, pero pinipigilan ni Magnus na lubos-lubos na makatakbo yung king. Nag-H6, nag-queen to D4, may threatening matchas ba? Nag-queen D6, so may threat sa H2, king G2, queen F4, at dito nag-queen takes D5. Ayun, binitawan na yung pawn, harang ng bishop, check ulit, ilag ng king, and then queen takes, naku po, nanginain ng nanginain. At wala bang check dito? Wala bang sacrifice? Ayun nga, may sacrifice nga. Hindi pwedeng capturein po ito matchas. Naku po, grabe. Yun, nakita ni Naka yung check na yon. King G1, check, angat, check, lipat, check, check. Ayun, hindi kasi pwedeng iwanan basta-basta ang bishop. Ayun, nagkaroon po ng perpetual check at dito po natabla ang kanilang first game. Naku, napakatindi ng kanilang mainit na bakbakan. At ito po ang pangalawang laro na kung saan dito nagkapisa ka na sila. White dito si Naka nag D4 at naiba na po yung randomized position nila. Ang tama sa chess, dalawang tore. Wala na. Randomized na lahat Okay. Nag C5 naman si Magnus. So dito po parang tinatawag na Benoni ang C5 or Pabenko. Kinapture lang ni Naka at nag Knight E6 para yan ang ipangka-capture. Nag F3 para kahit pa paano may support yon pero kinapture lang dahil dalawa na nga po yung nakatreat dyan. Nag E4, okay. Nag F6, okay, para makalabas ang bishop. Nag Queen to D2, okay, develop na. Knight to D6, develop para may Knight C4 na paparating. At dito nag Knight E3 para makover ang paparating na Knight attack. At nag B5, ayun, para magda Knight C4 pa rin mamaya. Nag Knight D3, hamon sa Knight. At nag-knight A4, threat ang pawn. At dito nag-bishop to F2. A5. At nag-C3. Knight C4, pasok. Nag-queen C2 lang, umilag. At nag-queen C7. Ayun, ito malalim. Biruin nyo, development ng queen, mga kamatsas. Tapos nakabara yung bishop. Yan ang malalim. Kinapture na, capture ng bishop. And nag-queen D2 ulit. Nag-rook A6. Ayun, dito talaga. Pure talent talaga, mga kamatsas. Pure understanding talaga ang pinapairal. Nag-bishop C2. Rook D6. Ang galing ng understanding. Napabilib ako doon. Kita pa ni Magnus yung mga ganyang angulo, no? Nag-castling queenside. Again, ito po mga kamatsas yung king nasa D1 pero proper chess castling queenside. Ganun pa rin naman. Nandun pa rin naman po yung rules ng chess. Proper castling queenside ng chess. Okay, nag-bishop takes A2. Yun nga lang ay naiwanan yung pawn sa A2. Kinapture na yung knight. Na-pressure dito si Naka kasi parang tipong nakasugod kasi no? Pero dapat daw po ang tira is rook H E1 lang.
Wag mo nang pansinin ang knight and develop tapos break e5. Ayun na nakikita ko dyan. Okay. Pero ang ginawa, niligpit yung knight at nag-bishop c5, atake sa tore. Ayun. Ano kaya plano dito ni Naka? Paano kung capturean siya dito? Takes I? Oo, hindi pwede. Ow! Matchas. Kala ko may 2 minor pieces exchange siya sa tore eh. Yung pala, hindi pala. So, rook c6, balik bishop a3, at nag-castling. Ang layo oh. Ang layo ng king oh. Oh, proper chess king side castling. Okay? Nag G3 at nag rook C8, tini-replay ang atake sa C file at nag knight F4. Yan, para magja-jump na, manggugulo na. Nag E6, ayaw ni Magnus patungtungin ang knight sa gitna. Nag knight E2 para transfer sa D4. Inabangan naman ng bishop. Knight D4 pa rin at napilitan na pong i-capture at dito nag D5 na. So dito ay medyo mahirap pa rin sa side ni Magnus kasi opposite colored bishop. Ibig sabihin po, kung ma-exchange ang mga major pieces, yan po ay lalabas na madodrawish, no? Kaya kailangan i-maintain dito ni Magnus ang kanyang mga pyesa na wag basta-basta ma-exchange. Nag Queen E3, Queen B7, Rook E1, nag H6. Okay, ito na yung mga islug-islugan time, pagandahan ng latag. Ayun, talagang may ganun, no? May mga kalikalikot nakikita, oh. Nag-rook to D3, rook C4, rook E4 ang paparating at dito nag-king D2, tumakbo na bago pa magkaguluhan. Nag-F5, ayun. Ito pong F5, simple lang pero para sa akin very strong kasi may nakikita akong bishop E4 din. Tapos pag-alis ng tore may mga check. Naku po. Queen E5 at nag-bishop to E4 na. Ayun na nga po, ayan na nga ang malakas. Kinapture, king H7, nag-rook E3. Napilitan na lang na kahit papaano. Kasi kung aalisin ng tore, mas delikado, makakapasok eh. Grabe tong queen ni Magnus, no? Grabe ka bayani, ano? Kaya pinanatili na lang ni Naka na wag baka atake ng ganun-ganun lang. At nag-rook C6, atake muna sa queen. At nag-queen D7, rook F6, nag-rook D6, hamon. Nako, pinacheck na. Exchange lang, capture, check, king E1 at nakagulo. Nakapasok si Magnus samantalang ang king ni Magnus safe na safe sa H7. Hirap talagang kalaban itong si Magnusing. Rook to C6, eto na naman. Dito dadaan. Bishop D6, pinigilan ni Naka and Queen takes B2. Ubos ang pawns. Paano ngayon yung paparating na paspon? Aray nako. At dito po, nag-resign si Naka. Hindi pa rin niya talaga kinaya si Magnus talaga. At si Magnus po ang nag-uwi ng $100,000 samantalang si Naka not bad for $60,000. Big time talaga. Grabe, malaki pa talaga premium nitong Fisher Random Grand Slam sa normal na na chess tournament ng Elite. Grabe. Okay, dako na po tayo sa $200,000 match. First game white dito si Niemann at nag D4. Okay, ilan po ang piyesang tumama muna sa chess? Bishop, tore. Tatlo ang piyesang tumama. D4, D5, nag C3. Okay, nag C6 ba? Gaya-gaya lang. F4. Okay, parang parang Dutch Stonewall, parang Stonewall yung pinipigilan yung E5 square, kinokontrol ng puti. Nag F5, ganun din. Symmetrical Stonewall. Knight F2, Knight F7. Parang laban ni Magnus at Naka, nagagayaan, Knight E5, Knight E4. Abay, grabing katuwaan itong opening na to, Knight D2, Knight D7. G4, Knight F6. G5, ayun. Okay, dito nag-iba na. Knight H5, inatake ang pawn, F5, F4, and then nag-Knight F3, so suporta sa pawn. At patibay na rin sa knight. At dito nag-G6, nag-Bishop C2, okay, Bishop D6, kanya-kanyang latag kung paano madadala sa real chess position. Develop din at nag-A4. Ayun, mukhang mag-A5, hinarangan ng pawn para di makakain ng space. Queen G2, dito magkakasling. Queen G7, Knight D3, at nag-B6 para walang Knight C5. At dito nag-Knight D2 si Niemann. Mukhang tatagpasin na niya yung knight. At nag-rook C8. Knight F1. Ito pupuntahan.
King D7, nag-castling queenside na po. King C7, ayun, mukhang parang feeling artificial castling. At nag-knight G3 na at kinapture na ng knight capture at nag-H5. Ayun, para kasi baka pumamaya mapilahan pa to ng rook H6, rook H1 at malagay sa alanganin, ma-pressure ng H7. So in H5 na ni Levon at inenpasan capture. Takes, rook H1, tempo attack, ilag ang queen at ayun, inunahan ng control sa H-file. Nag-rook G8 lang, nag-knight E5 pasok, nag-G5, ayun. So dito po ay halos equal lang naman ang kanilang evaluation bar, wala pang masyadong gulo-gulo at nalakasan na dito si Niemann sa knight, kinapture na. Kumapture muna sa F4, kinapture ang pawn F5, aba, ayun, grabe may mga lito-lito effect O bishop takes, suportado ang G3 at nag-king C7, nag-queen H5, tineret ang bishop. Queen F6 dinipensahan at dito po nag-queen F7. Okay, queen F7, hamon queen to queen. Tinutukan lang ng tore, capture, and then rook H8. Kumbaga, ang pinangahawakan dito ni Niemann ay endgame na ito pero siya kasi yung mas may control sa H-file kaya yung evaluation bar ay slightly better for white. Nag-C5, nag-E3, patibay lang sa D4. Bishop E4 and rook E8. Ayan, pressure. Kumapture sa D4. Ayun, na bad move si Levon. Dapat daw po ang tira dito ay Bishop 2 or King A6 lang. Mga ganun-ganun lang. Bishop G6, ganun. Naku po, grabe. Capture. Rook F5, rook H8 kasi poporma sa H-file. Inunahan uli ng agaw dito ni Niemann. Kinapture. Captured by pawn kasi kung kakapturein po papasok ang Torres, delikado. Rook F7, gaganoon. Sasalubungin na yung Torre. King D2, rook H7, capture at nag-bishop G5 threat. Nag-E6 at nag-bishop to D8 so para ma-freeze yung mga pawns. Bishop G6, G4, King C6, B4. Obligado pong capturein na yan. Otherwise kakapture ang puti. At nag-D4, ayun, para i-advance sa D3. At dito po sa kanilang endgame battle na ito ay ayun. Grabe. Nag-winning pa. Nag-winning pa si Niemann. Nag-winning pa Yun nga lang talagang opposite colored bishop. So kailangan din ng iba yung accuracy. Yun lang. Tingnan nyo. Isang tira lang bumababa kagad evaluation. Dapat daw po dito ay bishop to D8. Yan pala ang tama. Paano kung mag-E5? B6. And halimbawa gumanon, G5. May isa kasing paspon pa. May isa pa kasing paspon pag gumanon, G6, King E6 para mahabol, G7, King F7, Bishop F6. Siyempre, di pwedeng capturein. At the same time, depensa pa. May threat pa sa pawn D4. Pag nag D3, then King C3. So, ito namang pawn hanging, hindi pwede dahil anytime may ganoon at halimbawa kung gumanon-ganon lang, King D2 o kung gumanon-ganon lang, A5 o Bishop B7, King E3 kung gumanon-ganon lang, Bishop C3, ayun, pag gumanon, paano ba ipapanalo to? Parang ang hirap pa rin paano ba ipapanalo to? Pero definitely may panalo to. Ganon. Sugswang na ba? O paano kung gumanon? Teka lang mga kamatsas na intriga ako sa ano na to Ayun, simple. Gets ko na idea. Gets ko na pag kinapture po ito, ganon. Importante ma-hold ito tapos yung king maiwanan yung bishop. Grabe yung pala winning. Yun ang winning method. Okay mga kamatsas, so klaro na. Balik tayo. So bishop to D8. Tapos advance ang pawns, advance yan, and then lapit ang king. Okay. Pero nag-bishop C7, tingnan natin ang difference. Nag-E5, B6, bishop C6, A5, bishop B7, G5, king E6. Okay, king B3. Mangyari kasi, yung dapat yung bishop nandoon para makatulak. Yun ang diferensya. Kung nandun ang bishop, mga kamatsas, makakatulak. Kasi dito hindi makatulak kasi tatabihan lang ng king bag sa kampon. Gets ko na, yun pala. Oo nga no. So, yun ang difference. Yun ang gumanon, yun lang. Yun lang. Losing uli ang black. Dapat daw po is D3.
para mapilitang bumalik and then e4. So iba na po yung kanina nandun yung pawn 'di ba sa nakita nating analysis with bishop f6. Dito kasi ang pawn nasa g5. So kung gaganon, ito na. So yung pawn at least nandyan pa. Tabla. Nakita niyo yung diferensya po no ng ganitong topic ng bishop opposite colored bishop ending, no? Iba yung nandoon winning ang white na nandito pa lang sa G5. So sana po no ma-realize niyo yung difference. So balik tayo sa E4 na ginawa. G6 capture bishop to E5. Ayun. Nako, sayang. Winning by Niemann. King B5 ang winning. Baka na-pressure siya na baka mamaya makatulak. Baka makatulak ano? Pag gumanon kasi, ito dapat makita, bishop f4. Kasi pag nag-e2 may ganon. Di makatulak. At kung gaganon man, ay may a6 na. Yun ang dapat nakwenta dito ni Niemann pala. Dapat kwentado. Ang bilis. Pag kinapture, capture, b7, ganon, may check pa. O mapipigilan. Ayun, mapipigilan. O, pag gumanon kasi may capture, pag nag-push dyan, ito lang po gagawin diyang technique mga kamatsas ha. O, halimbawa, gumanon para magpo-promote na, gaganon lang. O, pagka gumanon kasi kakapturin lang yun, nakapin pa. So, wala, sugswang. Lalapit na yung king. Sugswangers. Yun ang panalo. Dito kasi capture lang eh. O, kung yan ay nandito, tabla yan. Kaso, nandyan kung dito po tabla, di ba yung king nilalagay dito sa h1, pinapakain lang yung f-pawn. So, may stalemate. Iiwanan lang. Pero ito, hindi pwedeng iwanan, walang stalemate. Tapos unti-unting lalapitan. So, very basic na po itong ganitong pattern. Very basic. So, balik tayo. Grabe itong, napaka-instructive ng endgame topic na to. Grabe, sa mga nag-aaral ng endgame po, Ayun, Akala ni Niemann pareho lang. Grabe, pareho yung race. Pareho race Dito po nagtabla sila. Ang laking sayang ni Niemann. Ang laking sayang tabla. Ang laking sayang, Kung nakwenta niya yung King B5, grabe, tapos na laban. Tapos na. Tatabla na lang niya ang next game. Pero ito pong sumunod na laban nila, abay, nagkapisakan at dito na nagkaalaman. White naman dito si Levon sa $200,000 match championship. Okay, by the way, ilan po tumama? Iba na naman to Tore. Yun lang, 2 tore lang. Kumapture sa C4. Queen's Gambit accepted to sa real chess Queen takes C4 at nag-F6. Pag malabo mata, tagpas ang queen. Ilag at nag-C6. Knight D3. Knight to E6. F3. Okay, Knight D6. Ginising ang dalawang Yokababs kagad. A4. Pamigil sa mga paparating na maagang pang-istorbong atake. Bishop F7. Bishop F2. Nag-castling na po sa king side. At nag-knight D2, so ready to castling na rin. Nag-rook D8, castling na rin sa king side. At nag-H5, E4, A6. Ayun, questionable. Bakit? Dapat daw po ay A5 para neutral lang sa space ng queen side. Pero nag-A6 lang Mukhang gusto mag-B5 ba? Nag-rook E1, focus lang si Levon sa principled move, control the center. Nag-bishop A7, pressure sa D4 at nag-knight B3 para talagang masecure na kung ano pang mga taktikang magawa dyan ng black, baka mamaya malandingan ng mga taktikang di inaasahan. So, dinipensahan na. At nag-B5, ayun na nga ang plano ng A6 na nakikita ko. Gusto mag-B5 Nag-E5, inatake ang knight at kumapture sa A4. Nakipagsabayan. Oo nga Takes. Rook E8. Okay, ayun bad move. Dapat daw po is Rook D7. Ano diferensya ng Rook D7 and Rook E8? Ating alamin. Knight B4, may atake sa C6. Kinapture na. Teka muna. Kumpara natin mga kamatsas para mas klaro. Pag Rook D7 at Knight B4 pa rin ang ginawa, may Bishop takes D4. Yun ang difference. Pag kumapture, Knight takes D4. Ang Tore nasa D7 pa may suporta kumpara sa Rook na nasa E8. Okay po mga kamatsas? Klaro, So dito tayo ngayon sa Rook E8, Knight B4, capture, and nag-Rook C7. Yun nga lang may D5 na pampatibay sa Knight. Knight to F4. Okay, threatening. Knight takes D5. Knight E7 check. Yun lang, double. Obligadong capturein.
Capture, ayun. So lumalabas po dito, quality up in, exchange ang nangyari in favor sa white pieces. Na-simplify ng todo eh. Na-simplify. Ow! Grabe, natirahan pa ng brilliant Bishop E4. Grabe, yan ang pang 200,000 US dollar brilliant move. Grabe, may counter oh, may pin. F5. Kasi kung kakapturein ito, capture doon, and then babagsak din yung pawn sa ano, A6. In F5 na lang at ayun, another brilliant, dalawang dikit na brilliant for 200,000 US dollars. Capture, syempre kung kakapturein po yung bishop ay yung tore, kakapturein double pa eh. Capture at nag-rook B7, check, dito, okay, perfect, knight F4, gulo-gulo, G3, knight D3, check ganoon at nag-push, gumanon. Bakit hindi na lang nag-knight C5 ano? Pag nag-knight C5 ba, rook C7 lang. Okay, so hanggang sa babagsak na rin kasi yung pawn. At ito kasi malakas sana to kung at least ang pawn nandyan para makaganon eh. Makakonect eh, no? Kaso hindi connected eh. So nag B2, ganon. Rook D8, suporta lang para mapanatili ang depensa sa pawn B2. Pero bagsak ang pawn E3. Knight E5, kapag kinapture may trap, lundag. Nag-rook B4 muna to stop the knight C4 check. Rook C8, F4, atake sa knight A5 at nag-rook A4. At nag-knight G4 check, ala na. Basta humiwalay na yung knight sa eksena, wala na. Wala na, mabigat na. Nag-H3 at dito po ay sumuko na ang sinasabing matinding mala-computer engine na tirada ni Man kay Levon Aronian. Kasi po kung susugod yan, gaganon lang. Then, tagpas the B2. Ayun, no, grabe, halo yun ah. Tagpas the B2. Pagka gumanon, dito pa rin, tagpas the B2. Ayun mga kamatsas. At grabe, ang pinang 200,000 US dollars ni Levon. Dalawang dikit na brilliant moves. Grabe, malupites. Okay, congrats kay Levon. Very humble na player po na kilala ko. Na top 10 sa buong mundo. Top 10 ba siya sa buong mundo? Parang wala na yata, ano? Pero ilang beses nag-top 10 yan eh. Okay po mga kamatsas, at ito na po yung mga shoutout natin sa mga nakatamang sagot kahapon sa ating live streaming na ginawa mga kamatsas. At ayan, sa ilang sandali lamang, ito na po, ito na. Unang nag-comment sa ating live streaming video, si Nestor Sabit. Ayan, sumabit ka sa shoutout. Okay, saan pwede ma-download ang Internet Chess Club? Sa Play Store and App Store, downloadable pong Internet Chess Club. Ayan, tanong ni Sir Nestor Sabit. Okay, pwede rin po sa computer, sa browser, type nyo lang playchessclub.com and then makakapag-ano na po kayo, makakapagawa na kayo ng account. Ayan, pero mas maganda sa cellphone din meron para anytime pwede kayong mag-Internet Chess Club or ICC. Mac G Miao, shout out. Mang Juan 01, Rogelito Aquino, NJDJ2. Sino pa ang mga sumagot ng malulupites na solutions? Ayun lamang po. Shout out sa inyong lahat mga kamatsas. And salamat po sa palagian yung pagsuporta. And sa mga gusto pong mag-rigid training, opening studies, mga paborito ko pong openings tinuturo ko doon. Hyper Accelerated Dragon, Vienna Gambit at iba pa. Mag-enroll na po kayo, mag-register na kayo sa ating Kamatcha Super Supporter, no? Ang link ay makikita nyo po sa description below. Tingnan nyo lang po. Membership button po yon, offered by YouTube sa mga content creators. Okay po, so grab the opportunity. Very affordable mga Kamatchas. Live session yon every Sunday. Di man kayo maka-attend ng live, anytime pwede nyong balikan para may replay. Automatically recorded yon mga Kamatchas, no? Try nyo po. Kapag di nyo nagustuhan, then stop. Pero pag nagustuhan nyo, tuloy-tuloy lang kayo mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.